Sa isang kahariang winasak ng digmaan at kaguluhan, isang marupok na anghel na may basag na obsidian na mga pakpak ang nangakong lalakas upang wakasan ang kawalan ng katarungan. Sa paglipas ng panahon, ang anghel na iyon ang naging kinatatakutang mananakop. Si Lufus Mafaol, kasama ang kanyang pangkat ng mga manlalakbay, ay lumaban upang siya'y pabagsakin. Subalit inilantad niya ang kapangyarihang lampas sa unawa ng mga mortal, isang nakapangingibabaw na lakas na humigop maging sa pinakadakilang bayani. Gaano man katindi ang kanilang pag-atake, lagi siyang nakakasagot ng higit na lakas. Gayunman, hindi siya nakaligtas ng walang sugat, dahil sadyang mabagsik ang kanilang puwersa. Ngunit sa buong labanan, siya pa rin ang nagpakita ng ganap na kontrol. At saka nangyari ang hindi inaasahan. Isang mandirigma ang sinadyang magpatiwakal sa pinsala, pinakawalan ng pinakamakapangyarihang kakayahan na nakahuli kay Lufus nang hindi siya handa, lumilikha ng sapat na pagkakataon para sa salamangkero upang ihagis ang subspace seal at ikulong siya sa wakas. Bagaman nakapreso, tumawa siya ng madilim at kinutya ang kanyang mga dumakip, idineklara na kung nagawa nilang talunin siya, marahil kaya rin nilang harapin si Orm, ang haring demonyo. Samantala, sa harap ng kanyang computer, isang binata ang napakamot ng ulo sa pagkatalo. Natalo siya sa laban sa X-Gate Online. Bumagsak si Lufus, ngunit lumaban siya hanggang sa huli. Bigla, sa kanyang screen ay lumitaw ang Diyosa ng paglikha, ang mismong Diyos ang lumikha ng mundong iyon. Tinanong siya kung nais niyang gumanap ng bagong papel sa loob nito. Para sa kanya, tila ito'y isang napakalaking bagay, isang personal na imbitasyon mula mismo sa mga tagalikha ng laro. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang avatar na si Lufus Mafaol ay naging kasing alamat na rin ng haring demonyo. Kaya't natural lamang na tinanggap niya. Sa isang iglap, nahigop siya papasok sa X-Gate Online, hindi bilang avatar, kundi bilang laman at dugo. Sa kanyang harapan, nakatayo ang mga mandirigma at manlalakbay na siyang Samire sa selyo ng itim na pakpak na mananakop. Nabighani sila sa muling pagsilang ng figura. Nang dampiin ng binata ang kanyang bagong katawan, siya'y napatigil, sa ilalim ng kasuotan ay naroon ang malapad na dibdib, muling isinilang siya bilang sarili niyang karakter. Noong likhain niya si Lufus, simple lang ang kanyang loika, kung ito ang titingnan ko ng maraming oras, dapat maganda siya. Iyon lamang ang kanyang naisip. Hindi niya inakalang siya mismo ang magiging si Lufus, ang kahindik-hindak ngunit nakamamanghang mananakop na may itim na pakpak. Naguguluhan at naghahanap ng kasagutan, sinubukan niyang magsalita, ngunit ang lumabas na mga salita ay hindi tanong kundi mga utos, mapaniil, ganap, at ubod ng lakas na ang mga manlalakbay ay natamba, dinurog ng mismong presensya niya. Doon lamang niya napagtanto na automatikong nag-aktibo ang kanyang kapangyarihan bilang lahi, ang intimidation. Pinilit ni Lufus na pigilin ito at sinupil ang kanyang aura. Agad, isang elf ang namutla, kumbinsidong bumalik ang mananakop. Sa matalim at malupit na tinig, hiningi ni Lufus kung paano siya nakilala. Sa takot, nawalan ng malay ang elf, kaya't ipinaliwanag ng iba. Mula sa kanilang salaysay, natutunan niyang 200 taon na siyang nakapreso, at patuloy pa ring naghahari si Haring Demonyo sa Meskars. Ang kanilang orasayon, na dapat sana'y tumawag ng isang bayani, ay siya palang muling bumuhay kay Lufus Mafaol. Doon lamang lubos na naunawaan ng binata ang katotohanan. Totoo siyang nasa loob ng laro. Ang oras yung escape, isang mekanismo na ni minsan ay hindi nasaksihan, ay sa wakas na ipatupad. Nakabibighani man, hindi ito ang oras upang mamangha. Ang pinakamahalaga ay ang magpasya ng kanyang susunod na hakbang. Nakita niya ang takot sa kanilang mga mata, kaya't nagpasya si Lufus na lumisan. Iniutos niyang kalimutan nila ang kanyang pag-iral at tumawag ng ibang bayani upang harapin ang haring demonyo. Hindi paghihiganti para sa kanyang pagkakapiit ang kanyang layunin. Sapat na para sa kanya ang huling labang iyon. Hindi na ito magiging kwento ni Lufus ang mananakop, kundi ng isang dalagang ang pag-asa ay gumuho, ngayon naghahanap ng bagong landas. Sisilipan niya kung ano na ang anyo ng mundo, kung paano ito nagbago. Sa matibay na pasya, ipinaglawit ni Lufus ang kanyang mga pakpak at lumipad sa kalangitan, namamangha na kaya pa rin niyang gamitin ang mga ito ng malaya. Habang lumilipad sa malawak na himpapawid, ang binata, ngayon nananahan sa katawan ng mananakop, ay binalot ng pananabik. Naitapon siya sa minamahal niyang laro, ang X-Gate Online, isinilang bilang karakter ng kanyang sariling paglikha,
isang nilalang na may nakapangingibabaw na kapangyarihan na nagdulot sa kanya ng matinding pag-igting. Isang araw, kailangan niyang humanap ng paraan upang makabalik sa kanyang tunay na mundo. Ngunit maaari iyong ipagpaliban. Hindi nagtagal, natagpuan niya ang isang dambuhalang palatandaang matagal nang hindi nasalayan, isang tanyag na estruktura na nakaugat sa pinakapuso ng kasaysayan ng laro. Ang X-Gate Online, na nakabatay sa kaharian ng Mezcars, ay isang medieval fantasy MMO na pinakatanyag sa sistema nitong PvP. Ang mga manlalaro ay nanunumpa ng katapatan sa mga bansa, nakikipagdigma laban sa karibal na kaharian, at naglalaban para sa pamamayani. Ngunit may isa pang tampok na bukod tangi, ang narrative engine na umaangkop sa mga desisyon ng manlalaro upang maging bahagi ng opisyal na kasaysayan ng laro. Si Luffy's Mafol ang pinakamataas na huwaran nito. Naabot niya ang pinakamataas na antas, walang kapantay bilang pinakamakapangyarihang karakter na nabuhay. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng laro, nagawa ng kanyang tagalikha na pag-isahin ang buong Mezcars sa ilalim ng iisang pamumuno. Isang gawaing napakadakila na siya ay naimortalisa sa opisyal na kasaysayan, tinaguri ang itim na pakpak na mananakop, at nabigyan pa ng kalahating opisyal na pagkilala ng mga tagapagpaunlad. Ngunit ang mundong pinamumunuan ng iisa lamang ay wala ring gaanong halina. Kaya't nakipag-alyansa ang binata sa iba pang manlalaro, hinati sila sa dalawang pangunahing hukbo, ang hukbo ng mananakop sa ilalim ni Luffy at ang hukbo ng liwanag sa ilalim ng mga bayani. Nilisan nila ang opisyal na huling kalaban ng laro at nagdaos ng pinakamalaking labanan sa kasaysayan nito. At sa laban ng iyon, tuluyang natalo si Luffy, na selyado sa subspace sa loob ng maraming siglo. Ngayon, nakatayo sa harap ng Sky Tower ng Mafol, ang kanyang kuta, naglakad si Luffy patungo sa bulwagan ng trono. Damalay sa kanya ang isang di maipaliwanag na pananabik nang masilayan ang marangyang bulwagan. Bagaman na puno ng alikabok at iniwan, buo pa rin ito upang magsilbi sa layunin. Nang maupo siya sa trono, muling sumagi sa isip niya ang mga kasama na minsang nagtipon dito, upang uminom, tumawa, at lumisan sa mga misyon na nagpalawak ng kanyang nasasakupan. Biglang, isang alaala ang sumulpot, ikinagulat ng binatang nasa loob niya. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang dalagang namangha nang makita si Luffy na nakaupo sa trono. Sa maliwanag ng ngiti at walang pagpipigil na kagalakan, nilapitan niya ang pinunong matagal niyang hinintay sa loob ng 2 siglo. Ngunit hindi nakibahagi si Luffy sa kanyang kasabikan, ni hindi niya maalala kung sino ang dalaga. Bagaman frustrado, nanatiling matatag ang dalaga at ipinakilala ang sarili bilang si Dina, ang tapat na tagapayo ng mananakop. Doon lamang naalala ng binata na nagtalaga siya ng isang NPC sa tore noong panahon ng kanyang paglikha. Ang simpleng backstory na inilagay niya noon ay naging sapat upang si Dina ay magkaroon ng sariling kalooban, na siyang dahilan kung bakit nagbantay siya roon sa loob ng maraming siglo. Upang maibsan ang pagkailang, humingi ng tawad si Luffy dahil nakalimutan niya ang ganoong katapatan at pinasalamatan si Dina sa pagbabantay sa tore sa kanyang pagkawala. Matapos isalaysay ang sarili niyang pagdating, ipinahayag ni Dina na ang mga nagpalaya sa kanyang Panginoon ay malamang mula sa kanlurang kaharian ng Leviathan, na matagal nang naghahanda ng isang ritual para tumawag ng isang bayani. Naengganyo, nagtanong si Luffy tungkol sa mga pangyayaring naganap mula nang siya'y mawala. Ipinaliwanag ni Dina na ang mga minsang kinamumuhi ang kampyon na tumalo sa kanya ay ngayoy ginagalang bilang 7 bayani, na bawat isa ay nagtayo ng sariling kaharian. 2 siglo na ang lumipas, 4 sa kanila ay yumao, naiwan na lamang ang 3 mula sa mga lahing may mas mahabang buhay. Patuloy pa ring naghahari ang haring demonyo, gayon din ang 12 bituin ng tagumpay, mga pambihira at mabagsik na nilikhang NPC na si Luffy mismo ang humubog bilang kanyang mga general na pinanday sa digmaan. Alam ni Dina ang kinaroroonan ng 6. 2 sa kanila ang nakipag-alyansa sa haring demonyo upang ipaghiganti ang pagbagsak ni Luffy. Bagaman lumalaban sila sa ngalan niya, hindi ito sinasang-ayunan ng kanilang Panginoon at nangakong sila'y mariing sasalansangin. Gayunpaman, balak ng mananakop na saksihan ng kalagayan ng mundo ngayon at tiyakin kung ang 3 natitirang bayani ay kapwa manlalaro rin. Para rito, kailangan niyang muling tipunin ang 12 bituin. Ibinunyag ni Dina na ang pinakamalapit, si Aris ang tupa, ay naninirahan malapit sa bulkan sa hangganan ng spell, sakop ng bayani na si Megris. Nandoon pa rin si Aris,
sinusubukang pasukin ang Svel sa loob ng maraming siglo. Walang pag-aalinlangan, nagpa siya si Lufes na umalis agad. Ngunit binalaan siya ni Dina laban sa padalos-dalos na hakbang. Sobrang tanyag ng anyo ng kanyang Panginoon, hindi malilito ang sino man sa kanyang itim na mga pakpak. Bukod pa roon, wala ring yaman ang hukbo ng mananakop. Kung nais nilang maglakbay, kailangan nila ng salapi. Kaya't iminungkahi ni Dina na magkubli sila sa spell, magparehistro sa Adventurers Guild, at tumanggap ng maliliit na gawain upang maiwasan ang hinala. Sumang-ayon si Lufes, at sabay silang umalis. Tinakpan niya ng husto ang sarili, mahigpit na iginapos ang kanyang mga pakpak sa ilalim ng kasuotan. Gayunman, napansin niyang sinusundan siya ng mga mata ng mga tao sa lansangan, at naunawaan niyang nakakaakit siya ng kakaibang uri ng atensyon. Gayunpaman, nagpatuloy sila patungo sa guild, isang tavern at kanlungan ng mga manlalakbay. Pagsapit niya sa loob, biglang damaloy ang damdaming pamilyar kay Lufes. Napalilibutan ng magagaspang at kainahinalang nilalang, nadama niya ang isang kakaibang aliw, isang nostalhikong alaala ng sarili niyang mga araw bilang manlalakbay bago pa man siya nagtatag ng kaharian. Sa harap ng quest board, iminungkahi ni Dina na magsimula sila sa isang simpleng komisyon na nagkakahalaga ng 200 litro upang hanapin ang 12 nawawalang pusa. Agad itong itinanggi ni Lufes, binanggit na ang pagsubaybay sa mga hayop gamit ang pang-amoy ay gawain ng isang beastman, at hindi praktikal para sa kanila. Sa halip, pumili si Dina ng ibang kahilingan, ang pagpuksa sa mga orc, na tinatawag ding porks. Ang mga nilalang na ito, kapag napatay, ay may 3% tsansa na maghulog ng isang gamit na permanenteng nagpapataas ng maximum HP, isang misyon na may gantimpalang 1,500 litro at posibilidad ng bihirang kayamanan. Hindi na sila nag-aksaya ng oras at nagtungo sa Isle Village, kung saan inilahad ng matanda ang kanyang matinding hinagpis. Winasak ng mga porks ang kanilang mga tahanan, dinukot ang mga babae, at pinaslang ang mga kabataang lalaki. Tiniyak ni Dina sa mga taga-nayon na ang kasagutan sa lahat ng kanilang paghihirap ay narito na mismo, at ang sagot na iyon ay walang iba kundi si Lufes Maffal. Nang matagpuan nila ang lungga ng mga porks, napanginig si Dina, binanggit na marahil araw-araw ay pinagsisisihan ng Diyosa ng paglikha ang paglikha ng ganoong karumal-dumal na lahi. Ngunit tinutulan siya ni Lufes, na ang Diyos ay mahabagin at minamahal ang lahat ng pantay-pantay, subalit iginiit ni Dina na si Alvanuz ay hindi ganoon kabiyaya. Gayunman, sabik siyang masaksihan ng kanyang Panginoon na durugin ang mga orc sa wakas. Sumulong si Lufes, ipinaglawit ang kanyang malalawak na obsidian na pakpak bilang paghahanda sa labanan. Sinuri niya ang kanyang status, tiniyak na siya'y tunay na nasa rurok ng kapangyarihan, bawat parametro ay nakahanay upang pulbasan ang mga nilalang na tila baboy sa kanyang harapan. Gayunman, napansin niya ang pagkakaiba sa pagitan ng madaling pagdurog ng mga kalaban gamit ang controller at ang aktwal na pagharap sa kanila sa tunay na labanan. May bahid ng pangamba, ngunit imposibleng umurong. Sa isang pagpitik ng kanyang daliri, umusbong ang alkemikong paglikha. Agad na sumirit mula sa lupa ang 12-dosenang mahiwagang espada, tumuhog sa mga bantay ng yungib na parang walang awa, sa nakapangingilabot na katumpakan at lubos na kasindihan. Bagaman siya lamang ang nag-orchestra ng pagpatay, wala siyang nadamang anuman habang nagaganap ang masaker. Sa sumunod na tibok ng puso, sumabog palabas mula sa yungib ang hukbo ng mga orc, pinamumunuan ng kanilang dambuhalang pinuno na nagliliyab ng masidhing banta. Nanlaki ang mga mata ni Dina sa takot, subalit nanatiling payapa si Lufes. Nang sumugod ang mga halimaw, napagtanto niyang katawa-tawa ang kanilang mga galaw, bawat hampas ay kasing bagal ng mga gapang ng durog na suso kumpara sa kanyang bilis. Pinilas ni Maffal ang mga hamak na orc na parabang naglalaro lamang. Bumuhos ang dugo, nang inig ang mga mata ng pinuno sa sindak habang minamasdan siya ng itim na pakpak na mananakop, nagbubulay kung gaano sila karupok. Sa bugso ng kabaliwan, sumugod ang punong orc, ang kanyang mga hampas ay yumanig sa lupa, winawasak ang paligid sa kanyang galit. Ngunit sa gitna ng unos, nanatiling busilak si Lufes, walang gallows, walang tama, samantalang ang apoy ay kumulong upang ikulong ang halimaw sa naglalagablab na bilangguan. Natanto niya ang katotohanan, hindi kahinaan ng kalaban ang nakikita niya, kundi ang kanyang nakapangingibabaw na kataasan. Malamig na itinapat niya ang kanyang nakasarang kamao sa noo ng pinuno.
Sumabog ang bungo nito sa isang iglap. Natigilan si Dina, nakapako sa pagitan ng sindak at paghanga, habang ang kanyang Panginoon, matapos durugin ng ganap ang kaaway, ay itinuring itong hindi nararapat tawaging laban. Isa lamang itong hayagang pagmasaker.